May sagot ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga kritiko ng senador matapos itong maharap sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa MJ Mondihar, magbabalita. Kinikestyon ng mga kritiko ang pag-iwas si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Tanong nila kung walang kasalanan ng senador ay bakit raw nito tinakbuhan ng NBI na magsiserve sana ng arrest warrant. Sign of guilty raw kasi ang pag-ilag ng senador sa mga otoridad. Ngunit sa PDP Laban press conference sa QC, nilinaw ng legal team ni Senator Bato kung bakit ganoon na naging aksyon. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi raw dumaan sa competent courts ng bansa ang arrest warrant. Ipinaliwanag ng abogado na sa ilalim ng ating saligang batas, tanging mga lokal na hukuman lamang ng Pilipinas ang may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest matapos itong makita ang may probable cause ang isang kaso. Binigang din ng kampo ng senador na ang pag-iwas sa isang iligal na pag-aresto ay hindi pagtakbo sa batas, kundi pagtanggol sa karapatang pantao na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kaya marapat lamang daw na protektahan ng senador ang kanyang sarili laban sa isang kautusan na walang bisa sa Pilipinas. Such instances should now pass through our Philippine courts. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa. Batay rin sa Article 89 ng Rome Statute o ang mismong saligang batas o ang kasunduang nagtatag at nagbigay buhay sa International Criminal Court. Kailangang dumaan sa legal na sistema ng host country ang pag-aresto sa isang akusado. Malinaw rin nakasaad sa Rome Statute na walang sariling police force ang ICC kaya hindi nito pwedeng laktawan ang mga batas at proseso ng Pilipinas. If it involves deprivation of liberty nga, kailangan dumaan yan sa ating mga korte because we have our own constitution, we have independence, we are independent as a nation, then we should assert our Philippine sovereignty. Iginit rin ng kampo ni Senator Bato na walang bisa ang ICC sa bansa dahil hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Epektibo pa noong March 2019 ang opisyal na pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute kaya wala na raw jurisdiksyon ang banyagang korte sa mga Pilipino. Nilinaw rin ng legal team na handa si Senator Bato na harapin ang mga legasyon na kasama ito sa pagpapatupad sa drug war sa nakaraang Duterte administration. Handa rin daw ang senador na humarap sa anumang korte basta ito'y pinatatakbo ng mga Pilipinong hukom at gaganapin ng mga paglilitis dito sa bansa. Nagsilbing Chief PNP ang senador sa termino noon ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender. Nakikita naman ang kampo ni Senator Bato na igagaya ito kay FPRD na hinuli at inilipad papuntang the Netherlands sa loob lamang ng isang araw dahil rin sa ICC warrant. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ng Marcos Jr. administration na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Giit pa ni President Marcos Jr. wala itong balak na ibalik ang Pilipinas bilang ICC member state. Pero iba ang nangyayari sa ground kumpara sa sinasabi ng Pangulo. At klaruhin sana ito ng gobyerno kung ano ba talaga. All actions seem to point to the fact na yung nangyari noon kay PRRD ay gagawin na naman nila ngayon based on executive discretion, based on the foreign affairs power on the part of the president. Maling-mali nga yun. Kung matutuloy, si Senator Bato na ang ikalawang Pilipino na hinayaan ng Marcos Jr. administration na makulong sa ICC kahit na gumagana naman ang justice system o ang mga korte sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Nilinaw ng Malacanang ang posisyon nito kaugnay sa issue ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa hiling na temporary restraining order ni De La Rosa. Samantala, sinagot naman ng DILG ang naging pahayag ng Senate Sergeant at Arms Chief hinggil sa umano'y spliced videos. Si Hannah Sancho magbabalita. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na harangin ang posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Nagbigay naman ng reaksyon ng Malacanang kaugnay sa usapin. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng Office of the Solicitor General o OSG na balido ang warrant of arrest laban sa senador at wala ng legal na hadlang matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na TRO.
Dagdag niya, ipinauubaya na nila sa mga kinauukulang ahensya gaya ng Department of Justice ang lahat ng legal na interpretasyon at evaluation kaugnay ng usapin. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Sinabi rin ni Castro na malinaw umano ang pahayag ng OSG na hindi na kailangan pang dumaan sa local court para sa pagpapatupad ng naturang warrant. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Sa tanong kung maituturing na fugitive si De La Rosa, sinabi ni Castro na ito rin umano ang pananaw ng OSG. Tungkol naman sa kontrobersiya sa CCTV footage na ipinisinta, iginiit ng Malacanang na ang mga ebidensyang ito ay mula mismo sa Senado at bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Sa tanong kung paano tinutugunan ng administrasyon ang sitwasyon, sinabi ni Castro na naninindigan ng Pangulo sa rule of law. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Samantala, ipinagtanggol ng Department of Interior and Local Government ang integridad ng CCTV footage na isinumadik kaugnay ng insidenteng naganap sa Senado noong madaling araw ng May 14, kasabay ng paglilinaw ng mga pangalang lumilitaw sa investigasyon. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may malinaw umanong timestamp at direktang kuha mula sa CCTV servers ng Senado ang mga video kaya hindi raw ito maaring pinutol o splice. Kabilang umano rito ang ilang lalaking nakaputi na kinilalang si Senador Robin Padilla, isang lalaking naka-blue jacket at naka-cap na kinikilalang si Senator Bato de la Rosa, ang hindi pa nakikilalang babaeng kasama nila. At approximately 2:30 a.m., May 14, 3 individuals descended into the Senate parking lot. The 3 individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Batay sa ulat, sumakay ang tatlo sa isang puting SUV na pagmamay-ari umano ni Padilla na kalaunay lumabas ng Senado bandang 2:32 a.m. at tinahak ang direksyong patungong Makati ayon sa mga CCTV ng lungsod. Tugon ito ng DILG sa pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na sadyang inisplice ang mga video. No, not at all. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Sa usapin kung may pananagutan ba ang mga nakilalang individual, sinabi ni Remulla na nasa DOJ pa rin ang pagdedetermina kung may mga kasong isasampa at kung sino ang maaaring managot. That's up to the SOJ to determine. They are now gathering the facts. And whatever charges we filed will be up to the SOJ. Samantala, inihayag din ng DILG na bukas sila sa anumang karagdagang CCTV footage na maaring ilabas ng ibang panig at isasama ito sa investigasyon ng Department of Justice. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Posibleng maaresto sa ibang bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa kapag nagtangkang lumabas ng Pilipinas. Ito ang naging babala ni NBI Director Attorney Melvin Matibag
kasabay ng umiinit na usapin kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Matibag, delikado para kay De La Rosa na magtungo sa mga bansang kinikilala at nakikipagtulungan sa ICC dahil maaari siyang harangin o arestuhin ng mga otoridad doon. Sinabi rin ng NBI chief na posibleng magkaroon ng koordinasyon ang International Law Enforcement Agency sakaling matukoy ang lokasyon ng senador sa ibang bansa. That's a possibility, di ba? Pero sabi nga ni Secretary Bida, if he will try to go out of the country, he will be arrested. And then, saka ano lang yan, di ba? It's an international court eh. Di ba? So there are member states na pwedeng doon siya mapunta or what. Or somehow recognize the ICC.